Nang magkagayoy, itinanaw ko uli ang aking mga mata, at aking nakita, at narito, isang lumilipad na balumbon. At sinabi niya sa akin, "Ano ang iyong nakikita?" At ako'y sumagot, "Aking nakikita ay isang lumilipad na balumbon. Ang haba niyaon ay 20 siko, at ang luwang niyaon ay 10 siko." Nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, "Ito ang sumpa na lumabas sa ibabaw ng buong lupain, sapagkat ang bawat nagnanakaw ay mahihiwalay sa isang dako ayon doon, at bawat manunumpa ay mahihiwalay sa kabilang dako ayon doon. Aking ilalabas yaon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at papasok sa bahay ng magnanakaw, at sa bahay niyaong nanunumpa ng kasinungalingan sa pangalan ko, at tatahan sa gitna ng bahay niya, at pupugnawin 10 ng mga kahoy niyaon at mga bato niyaon." Nang magkagayoy, ang anghel na nakikipag-usap sa akin ay lumabas at nagsabi sa akin, "Itanaw mo ngayon ang iyong mga mata, at tingnan mo kung ano ito na lumalabas." At aking sinabi, "Ano yaon?" At kanyang sinabi, "Ito ang epa na lumalabas." Sinabi niya bukod dito, "Ito ang kawangis nila sa buong lupain." At narito, itinaas ang isang talentong tingga, at ito'y isang babae na nauupo sa gitna ng epa. At kanyang sinabi, "Ito ang kasamaan." At kanyang inihagis sa loob ng gitna ng epa, at kanyang inihagis ang panimbang na tingga sa bunganga niyaon. Nang magkagayoy, itinanaw ko ang aking mga mata, at aking nakita, at narito, lumabas ang 2 babae, at may dalang hangin sa kanilang mga pakpak. Sila nga'y may mga pakpak na gaya ng mga pakpak ng tagak, at kanilang itinaas ang epa sa pagitan ng lupa at ng langit. Nang magkagayoy, sinabi ko sa anghel na nakikipag-usap sa akin, "Saan dinadala ng mga ito ang epa?" At sinabi niya sa akin, "Upang ipagtayo siya ng bahay sa lupain ng Shinar, at pagka nahanda na, siya'y malalagay roon sa kanyang sariling dako."